itinapon na parang basurang walang halaga sa gitna ng malakas na ulan. Wala kang silbi sa pamilyang ito, Isabel. Ang huling bulyaw ni Renato habang kandong ang kanyang kabit. Hindi nila alam, ang babaeng kanilang hinamak ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking minahan ng ginto sa bansa. Isang gabi ng pagtataksil, isang buhay ng pagbabalat kayo. Sino ang tunay na reyna at sino ang mamumulubi sa huli? Ang paghihiganti ay hindi kailanman naging ganito katamis at kapait. Handa ka na bang makinig sa muling pagbangon ng isang deluna? Asiyam, pirmahan mo na ang mga papel na yan, Renato. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng babaeng yan sa pamamahay ko paggising ko bukas. Ang boses ni Doña Milagros ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng habag. Sa kabilang silid, napatigil ang mga kamay ni Isabel. Hawak niya ang isang pirasong telang pelus. Maingat na tinatahi ang huling detalye ng isang hand-embroidered shawl na balak niyang irigalo sa kanyang biyenan para sa kaarawan nito kinabukasan. Ang bawat tusok ng karayom ay may kalakip na panalangin. Panalangin sana ay matanggap na siya ng pamilyang pinag-alayan niya ng lahat. Ngunit ang kasunod na boses ang naging mitya ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ito ay ang boses ni Renato, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. I know, Mom. Don't worry. Tapos na kami ni Selena sa lahat ng arrangement. Isabel was just a placeholder, isang dekorasyong kailangan ko para magmukhang matino sa mata ng mga investors noong nagsisimula pa lang ako. Pero ngayon, she's just an anchor dragging me down from the high society. Bumagsak ang hawak na karayom ni Isabel sa sahig, ngunit hindi ito gumawa ng anumang ingay sa makapal na alpombra. Ang tanging narinig niya ay ang marahas na pagtibok ng sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang hanging malalamig sa Baguio na pumapasok sa bintana ay tila naging yelo na nanuot sa kanyang mga buto. Dahan-dahan, sa kabila ng pangangatog ng tuhod, lumabas siya ng silid. Natagpuan niya ang mag-ina sa malawak na sala, kapiling ang isang babaeng kilala niya sa mga pahina ng lifestyle magazines, si Selena Rocha. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na baso ng mamahaling alak, tila nagdiriwang sa gitna ng isang libing na siya ang bangkay. Renato? Ang tawag niya ay halos isang bulong, isang pagsusumamo na sana ay isa lamang itong masamang panaginip. Lumingon ang kanyang asawa. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, pagkadiri ang nakita ni Isabel. Mabuti at nandyan ka na. Para hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Pirmahan mo na ito, ang annulment papers nating dalawa. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa tuyot na labi ni Isabel. I gave you everything, Renato. I stayed when you had nothing. I worked day and night para lang suportahan ang mga luho ninyo ni Mama. Isang malutong na tawa ang pinakawala ni Doña Milagros habang marahas na tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng puot. Everything? Ang ibinigay mo lang sa amin ay ang iyong pagiging dukha. Akala mo ba ay sapat na ang pagiging mabuting asawa? Kailangan ng anak ko ng kaparehang may pangalan, may koneksyon, hindi isang hamak na alahero mula sa bundok na amoy pilak at pawis. Mom, let me handle this. Pigil ni Renato, ngunit hindi para ipagtanggol si Isabel, kundi para tapusin na ang usapan. Isabel, let's be realistic. Selena can give me the merger that our company needs. Ikaw? Hanggang dito ka na lang. At wag mong isiping makakakuha ka ng kahit isang sentimo sa akin. Dito, inilabas ni Doña Milagros ang huling alas. Ang ikalawang dagok na hindi inaasahan ni Isabel. Inihagis ng matanda ang isang makapal na sobre sa paanan ng dalaga. Nagkalat ang mga litrato sa sahig. Ang mga ito ay mga larawan ni Isabel na kasama ang isang lalaking hindi niya kilala.
na nakuhanan sa mga anggulong, tila sila ay may malalim na ugnayan. Iyan ang dahilan kung bakit ka aalis dito nang walang kahit ano. Duro ni Doña Milagros, adultery. Pinalabas namin na ikaw ang nagtaksil. Sino ang maniniwala sa isang katulad mo laban sa amin? Kapag lumaban ka, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Hindi makapaniwala si Isabel. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa tindi ng kawalang katarungan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat hapong tiniis niya, ang pangiinsulto ng biyanan para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan ay nauwi sa ganitong uri ng panlilinlang. Ang luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyang umagos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ang siya mismong pumatay sa kanyang pagkatao. Lumapit si Selena. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila tunog ng hatol sa bitayan. Ngumiti ang babae, isang ngiting puno ng lason. Don't be so dramatic, Isabel. You should be thankful. At least, you'll be free from a world where you never really belonged. Hinawakan ni Renato ang braso ni Isabel, hindi sa paraang mapagmahal, kundi sa paraang para siyang isang basura na kailangang ilabas sa bahay. Kinaladkad niya ang asawa patungo sa malaking pintuan ng dinheterya. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa pighati ni Isabel. Ang malakas na ulan ay nagsimulang humampas sa semento at ang dagundong ng kulog ay yumanig sa buong kapaligiran. Renato, please, gabi na. Umuulan ng malakas. Pagmamakaawa ni Isabel habang itinatulak siya palabas. Saan ako pupunta? Wala akong dalang kahit ano. Iyan ang problema mo, hindi na sa akin. Malamig na tugon ni Renato. Ibinato niya ang isang maliit na bag sa putikan. Ang bag na naglalaman ng mga simpleng kagamitan ni Isabel sa paggawa ng alahas. Huwag mo na kaming gambalain pa. Mula sa gabing ito, patay na ang pangalang Isabel Calderon. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Isabel. Mas malakas pa sa anumang kulog na narinig niya sa buong buhay niya. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng basang kalsada. Ang kanyang manipis na blusa ay agad na dumikit sa kanyang balat dahil sa lamig. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Habang ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay isa-isang namamatay na nag-iiwan sa kanya sa gitna ng ganap na kadiliman. Niyakap ni Isabel ang kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa sariling balat. Sa gitna ng bawat patak ng ulan na tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang katawan, isang katanungan ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Isang katanungang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Bakit ang puso, na tanging pag-ibig lamang ang alam ibigay, ay siyang pinakamalupit na dinudurog ng tadhana? Tumayo siya, kahit nanginginig ang mga binti, at tiningnan ang madilim na bintana ng silid na tinawag niyang tahanan sa loob ng 3 taon. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa o kung sisikatan pa ba siya ng araw sa susunod na umaga. Ang tanging alam niya, ang babaeng nakatayo sa gitna ng bagyo ay hindi na ang Isabel na nangarap ng payak na buhay. Sa kanyang pananahimik, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang binhi ng kakaibang damdamin ang nagsimulang sumibol. Isang damdaming mas matigas pa sa pilak at mas matalas pa sa anumang brilyante. Mas madali pang tiisin ang hapdi ng tubig ulang pumapasok sa aking mga mata kaysa sa alaala ng iyong huling sulyap, Renato. Isang sulyap na tila ba ako ay isang basurang ngayon mo lang nakita. Ang bawat hakbang ni Isabel sa madilim na kalsada ng Baguio ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang kanyang mga paa, na tanging manipis na tsinelas lamang ang proteksyon, ay bumaon sa malambot at madulas na putik. Mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib ang maliit na bag ng mga kagamitan sa paggawa ng alahas. Ito na lamang ang natitirang piraso
ng kanyang pagkatao. Ang tanging saksi sa libu-libong oras ng kanyang pagpapagal habang ang kanyang asawa ay unti-unting umaakyat sa rurok ng tagumpay gamit ang kanyang mga sakripisyo. Ang lamig ay hindi lamang nanunuot sa kanyang balat. Ito ay tila mga maliliit na punyal na sumasaksak sa kanyang mga baga sa bawat paghinga. Napahinto siya sa tapat ng isang maliit na tindahang sarado na. Ang tanging liwanag ay ang aandap-andap na bumbilya sa poste ng kuryente. Sa puntong ito, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang mainit na hapon, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang malalaking kamay ng kanyang ama, si Don Teodoro de Luna, habang hinahaplos ang kanyang buhok sa gitna ng kanilang malawak na lupain sa Mindanao. Anak, ang tinig ng kanyang ama ay tila isang malamyos na musika na pilit niyang hinahanap sa gitna ng bagyo. Ang ginto ay hindi nakikita sa kislap nito sa ilalim ng araw. Ang tunay na halaga nito ay nasusukat kapag ito ay idinadaan sa pinakamainit na apoy. Huwag mong ipapakita ang iyong yaman sa mundong mapanuri, hanggang sa mahanap mo ang taong mamahalin ka dahil sa iyong kaluluwa, hindi dahil sa iyong korona. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Isabel habang humahalo ang tubig ulan sa kanyang mga luha. Ama, nagkamali ako, bulong niya sa hangin. Ang apoy na akala ko ay magpapadalisay sa akin ay siya palang susunog sa lahat ng aking pinangarap. Pinilit niyang maglakad muli. Ang kanyang destinasyon ay ang maliit na bahay ni Aling Marta, ang matandang babaeng tinulungan niya noon nang mamatay ang asawa nito. Naniniwala si Isabel na sa gitna ng kalupitan ng mga kalderon, mayroon pa ring isang pintong magbubukas para sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng pinto at marahang kumatok, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang takot na nananaig sa utang na loob. Isabel, pakiusap, umalis ka na. Ang boses ni Aling Marta mula sa likod ng saradong pinto ay puno ng panginginig. Nakarating na rito ang balita. Sinabi ni Doña Milagros na ninakawan mo sila at ikaw ay isang masamang babae. Ayaw naming madamay. Masyadong malakas ang mga kalderon dito sa Baguio. Please, huwag mo kaming itulak sa kapahamakan. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit kaysa sa anumang palad. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting paghihina ng kanyang mga tuhod. Ang mundo na dati ay malawak at puno ng kulay ay tila naging isang maliit na selda na walang labasan. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at ang kanyang pangalan ay dinungisan ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang dangal. Habang siya ay naglalakad palayo, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw ng mga dumaraang sasakyan ay tila mga bituing mabilis na nahuhulog mula sa langit. Ang gutom at pagod ay nagsimulang maningil sa kanyang katawan. Napasandal siya sa isang pader na bato. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, naisip niya ang kanyang tiyuhin, si Don Mateo. Maraming taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita, at ang galit nito sa kanyang ama ay tila isang pader na hindi na matitibag. Dito na ba magtatapos ang lahat? Tanong niya sa sarili. Mamamatay ba akong isang estranghero sa sarili kong bayan? Sa di kalayuan, isang pares ng malalakas na ilaw mula sa isang mamahaling itim na sasakyan ang unti-unting lumalapit. Ang tunog ng makina nito ay tila isang dambuhalang hayop na naglalakad sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinubukan ni Isabel na itaas ang kanyang kamay, isang huling pagsusumamo para sa tulong, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod sa kanyang isipan. Ang bag na naglalaman ng kanyang mga kagamitan ay dahan-dahang nawala. Sa kanyang pagkakahawak, bumagsak ito sa putikan na naging sanhi ng pagkalat ng kanyang mga kagamitang pilak na tila mga luha ng langit. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng binalot ng kadiliman.
Bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang marahas na paghinto ng sasakyan sa kanyang tapat. Ang huling narinig niya ay ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng sapatos sa basang semento, papalapit sa kanyang kinalulugmukan. Sa gitna ng kawalan, isang huling kaisipan ang naglaro sa kanyang diwa. Isang kaisipang magiging mitya ng kanyang muling pagkabuhay o ng kanyang tuluyang paglaho. Sino ang darating upang pulutin ang isang basag na brilyante sa gitna ng maruming putik? Gising ka na pala, Aurelia. O mas gusto mong tawagin kitang Isabel, ang pangalang ginamit mo para magbulag-bulagan sa katotohanan? Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang estranghero. Ito ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang mabahong amoy ng putik o ang lamig ng ulan, kundi ang bango ng mamahaling insenso at ang init na nagmumula sa isang marangyang fireplace. Ang kisame ay mataas, gawa sa inukit na kahoy ng nara, at ang kama kung saan siya nakahiga ay nababalot ng telang seda na tila humahaplos sa kanyang sugatang balat. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng isang kopa ng kristal na inilapag sa lamesang marmol. Sa tapat ng bintana, nakatayo ang isang lalaking may uban na, ang buhok ngunit tuwid pa rin ang tindig. Si Don Mateo de Luna, ang agila ng kanilang angkan na matagal niyang iniwasan. Tito Mateo? Ang tinig ni Isabel ay paos, halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad siyang inalalaya ng isang matandang babaeng nakauniporme, ang kanyang nanay Isabel, na matagal na ring nawalay sa kanya. "Huwag kang pilitang kumilos, Hija," malambot na sabi ni Nanay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. "Ligtas ka na rito sa mansyon ng mga De Luna. Salamat sa Diyos at nakita ka ng mga tauhan ng iyong tito bago pa tuluyang bumigay ang iyong katawan." Hindi pinansin ni Don Mateo ang emosyonal na tagpong iyon. Lumapit siya sa paanan ng kama. Ang kanyang mga mata ay tila nagnininga sa galit habang tinitingnan ang kanyang pamangkin. "Tingnan mo ang iyong sarili, Aurelia. Isang De Luna, nakahiga sa putikan, itinapon ng isang pamilyang wala namang ibang alam gawin, kundi ang magnakaw ng dangal ng iba. Sinabihan kita noon, ang pag-ibig ay isang karangyaan na hindi kayang bayaran ng mga taong mahihina ang loob. Pero anong ginawa mo? Pinili mong maging isang hamak na alila para sa isang lalaking walang bayag na ipagtanggol ka." Ang bawat salita ni Don Mateo ay tila isang latigo na humahagupit sa puso ni Isabel. Akala ko po, ay sapat na ang magmahal ng tapat, tito. Gusto ko lang maranasan ang mamuhay ng simple, ang mahalin ako dahil ako si Isabel, hindi dahil ako ang tagapagmana ng De Luna Aurum. At anong napala mo sa pagpapakumbaba mong yan? Bulyaw ni Don Mateo, ang kanyang boses ay umanig sa buong silid. Binigyan ka nila ng kahihiyan. Pinalabas ka nilang taksil at magnanakaw. Habang ikaw ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para sa kanila, ang asawa mo ay nilulustay ang dangal mo sa harap ng kanyang kabit. Ang ginto, Aurelia, ay nananatiling ginto kahit ibaon mo pa sa dumi. Pero ang dumi, kailanman ay hindi magiging ginto. Nanahimik si Isabel. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring may mga kalyo mula sa paggawa ng alahas, ang mga kuko na may bakas pa rin ng itim na dumi mula sa kalsada. Naalala niya ang tawa ni Selena at ang malamig na pagtalikod ni Renato. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang init. Hindi ito ang init ng lagnat, kundi ang init ng isang galit na matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang pagpapakumbaba. Dahan-dahan, sa tulong ni Nanay Isabel, tumayo si Isabel. Lumapit siya sa isang malaking salamin
na may gintong baybay. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang maputlang mukha, ang mga matang puno ng pighati, at ang mahaba at magulong buhok na basa pa rin ng ulan. Tapos na ang laro, tito, bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig, wala na ang Isabel na kilala nila. Ang babaeng nangarap ng payak na buhay ay iniwan ko na sa ulan kagabi. Kinuha ni Isabel ang isang gunting na pilak na nakapatong sa tokador. Sa harap ng kanyang tiyuhin at ni Nanay Isabel, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mahabang buhok at sinimulang gupitin ito. Walang pag-aalinlangan. Ang bawat hiblang bumabagsak sa sahig ay tila tanda ng pagkalas sa nakaraan. Ang bawat tunog ng gunting ay parang kumpas ng paglaya. Isang tahimik na pahayag na tapos na ang kanyang pagiging bihag ng mga kalderon. Ang mga hibla ng kanyang buhok ay nahulog sa sahig na tila mga dahong nalalagas sa panahon ng taglamig. Aurelia, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Nanay Isabel, ngunit si Don Mateo ay napangiti. Isang ngiting puno ng pagkilala. Hinahayaan niya lang na lumipad ang agila, Isabel. Humarap si Isabel sa kanyang tiyuhin. Ang kanyang bagong anyo ay nagbigay sa kanya ng isang matalas at matapang na aura. Tito, tanggap ko na ang aking tungkulin. I will take back what is mine, pero hindi ko sila dudurugin ng mabilisan. Gusto kong makita kung paano sila unti-unting mauubos sa sarili nilang kasakiman. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa gitna ng isang bagyong sila mismo ang gumawa. Lumapit si Don Mateo at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng pamangkin. Iyan ang dugong de Luna. Mula sa araw na ito, ang mundo ay makakakilala sa isang bagong pinuno ng de Luna Aurum. Pero bago iyon, kailangan mong maging anino. Hahayaan nating isipin nilang nanalo sila. Tumango si Isabel. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa gitna ng hamog ng bagyo. Ang kanyang puso ay matigas na gaya ng brilyante at ang kanyang isipan ay kasing talas ng karayom na dati ay ginagamit niya sa pagbuburda. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang lihim na takot ang nananatili sa kanyang puso. Paano kung sa kanyang paghahanap ng katarungan ay tuluyan na ring mawala ang natitirang kabutihan sa kanyang kaluluwa? Babalik siya sa Manila, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom na maglalapat ng parusa. Ang ginto, Aurelia, ay hindi lang sinusubok sa apoy. Hinuhulma rin ito ng bawat pukpok ng martilyo hanggang sa makuha ang perpektong anyo. Ngayon, handa ka na bang maging martilyo sa buhay ng mga taong naging apoy sa iyo? Ang tanong na yon ni Don Mateo ang naging gabay ni Isabel sa nakalipas na 6 na buwan. Wala nang bakas ng Isabel na basang-basa sa ulan at nakaluhod sa putikan. Sa loob ng silid-pulong ng de Luna Aurum sa Makati, nakatayo ang isang babaeng tila nililok mula sa pinakamahal na marmol. Suot niya ang isang itim na silk power suit na lapat sa kanyang katawan at ang kanyang buhok na dati ay mahaba at magulo ay isa na ngayong maingat na inayos na bobkot na nagpapakita ng talas ng kanyang panga. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang ilapag ng kanyang sekretarya ang isang makapal na folder sa mesa. Sa loob nito ay ang lahat ng impormasyon tungkol sa Calderon Real Estate. Madam, as you requested, narito ang financial reports ng kumpanya ni Renato Calderon. Ulat ng sekretarya. They are struggling. Ang proyektong akala nila ay magliligtas sa kanila ay isang malaking butas. Si Lina Rocha is pushing him to take more loans and he is blindly following her. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Isabel habang dahan-dahang binubuklat ang mga pahina. Blindly following her, gaya ng ginawa niya sa akin noon. Hinaplos niya ang kanyang leeg kung saan nakasabit ang isang manipis na kwintas, isang simpleng pilak na siya mismo ang gumawa noong mga araw na masaya pa siya sa Baguio. Ito ang kanyang golden moment, ang maliit na paalala
na sa ilalim ng lahat ng yaman at kapangyarihang ito, naroon pa rin ang pusong marunong masaktan, ngunit mas pinipili na ngayong maging matatag. Ang malamig na hipo ng pilak sa kanyang balat ay tila isang babala na huwag nang muling magpalinlang sa tamis ng mga salita. "Selena is doing exactly what I expected." Patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang malambot na pelus na may nakatagong talim. "She is the termite that will destroy the house Renato built. At tayo? Tayo ang magiging lupaing kailangan nilang bilhin kapag wala na silang matuluyan." Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ng mga kalderon, hindi mapakali si Renato. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi nagmumula sa init, kundi sa takot. Ang bawat tawag mula sa bangko ay tila tunog ng isang orasan na malapit nang tumigil. "Renato, baby, don't stress yourself too much," sabi ni Selena habang nilalaro ang buhok ng lalaki. "I told you, we just need one big investor." At ang balita ko, ang De Luna Aurum ay naghahanap ng bagong proyektong popondohan. If we can get them, lahat ng utang natin ay mababayaran. "But they are the giants, Selena," tugon ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. "Bakit nila tayo papansinin? Isang maliit na kumpanyang malunod na sa utang." Napatigil ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang isang tauhan ni Renato. May dalang isang itim na sobre na may selyong ginto, ang simbolo ng agila ng mga De Luna. Ang bawat yabag ng tauhan ay tila nagdadala ng isang mahalagang balita na babago sa kanilang kapalaran. "Sir, isang imbitasyon mula sa De Luna Aurum, isang private gala para sa mga piling developers sa bansa. Gusto nilang makilala ang mga potential partners para sa kanilang bagong gold-themed residential complex." Nagniningning ang mga mata ni Selena habang kinuha ang imbitasyon. "See, this is it, Renato. Ito ang sagot sa mga panalangin natin. Hindi nila alam ang tunay nating sitwasyon. We just need to wear our best masks and act like we're on top of the world." Hindi alam ni Renato na sa bawat salitang binibitawan ni Selena, lalong humihigpit ang bitag na inihanda para sa kanila. Ang imbitasyong yon ay hindi isang pintong magbubukas sa tagumpay, kundi isang pintong magdadala sa kanila sa gitna ng isang entablado kung saan sila ang magiging pangunahing biktima. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse, tinitingnan ni Isabel ang lungsod mula sa mataas na bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga brilyanteng nakakalat sa madilim na tela. Hawak niya ang isang kopa ng alak at sa kanyang isipan, binubuo niya ang bawat linya ng kanyang gagawing pagtatanghal. "Handa na ang entablado, Renato," bulong niya sa sarili habang ang hangin mula sa aircon ay marahang humahaplos sa kanyang maikling buhok. "Susuot mo ang iyong maskara ng tagumpay, ngunit sisiguraduhin kong sa harap ng lahat, huhubarin ko ito hanggang sa makita nila ang kabulukan ng iyong kaluluwa." Isang katanungan ang naiwan sa hangin, kasabay ng mabagal na pag-ikot ng alak sa kanyang kopa. Kapag ang isang taong itinapon mo sa dilim ay bumalik na dala ang lahat ng liwanag, kakayanin mo bang tumingin sa kanyang mga mata nang hindi nasisilaw sa iyong sariling kahihiyan? Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang pananahimik sa harap ng taong minsan mong itinuring na mundo. Ngunit ngayon, ay isa na lamang estranghero sa gitna ng karamihan. Ang marangyang private lounge ng De Luna Aurum ay nababalot ng bango ng mga sariwang bulaklak ng lili at ang mahalimuyak na amoy ng mamahaling kape. Sa likod ng isang one-way glass wall, nakatayo si Isabel, o mas kilala na ngayon bilang si Madam Aurelia. Hawak niya ang isang maliit na tasang porselana. Ang bawat daliri niya ay tila nililok sa katumpakan habang pinagmamasdan ang mga taong nasa kabilang silid. Doon, sa gitna ng malalambot na sofa, nakaupo si Renato at Selena. Tila bumalik ang kanyang alaala sa mga gabi sa Baguio, kung saan ang tanging liwanag nila ay ang isang maliit na gasera. Naalala ni Isabel
kung paano niya hinahaplos ang mga kamay ni Renato na noon ay magaspang pa mula sa pagtatrabaho sa construction site. Ang bawat haplos niya noon ay may pangako ng katapatan. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang lalaking suot ang isang mamahaling suit na halatang binayaran ng utang, wala siyang maramdaman, kundi ang isang malamig na pighati. He looks so desperate, doesn't he? Ang boses ni Don Mateo ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang matanda ay lumapit at tumayo sa tabi niya. Ang mga mata nito ay nakatuon din kay Renato. He's using the same smile he used to charm you, Aurelia. Pero ngayon, ginagamit niya iyan para mamalimos ng puhunan. Iyon ang masakit, Tito, bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging umiihip sa sementeryo. He thinks his charm is his greatest asset, not knowing that it's the very thing that will lead him to his grave. Look at Selena. She's like a vulture waiting for the lion to die. Sa kabilang silid, hindi mapakali si Renato. Ang bawat minutong paghihintay ay tila isang oras ng pagpapahirap. Selena, are you sure this is a good idea? Ang sabi nila, napakahigpit daw ng chairman ng De Luna Aurum. What if she sees through our financial status? Baby, relax. Hiling ni Selena habang inaayos ang kurbata ni Renato. You look professional. Just tell her about the vision, not the debts. And besides, I have this. Inilabas ni Selena ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang singsing na may malaking brilyante. Isang singsing na pamilyar kay Isabel. Naramdaman ni Isabel ang marahas na pagpintig ng kanyang ugat sa sentido. Yun ang singsing na pamana ng kanyang ina na ibinigay niya kay Renato noong kailangan nila ng pera para sa operasyon ng kanyang ama. Ang sabi ni Renato noon, itatago niya iyon bilang simbolo ng kanilang pag-ibig. Ngunit ngayon, nakikita niya itong hawak ni Selena, tila balak gamiting suhol o regalo para sa chairman. Ang golden moment ni Isabel sa sandaling ito ay ang paghawak niya sa kanyang sariling dibdib, kung saan nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi ito tibok ng takot, kundi ang tibok ng isang taong napatunayan na ang kanyang mga hinala. Ang bawat pagsisikap niyang maging mabuting asawa ay tinumbasan ng pagtataksil na abot hanggang sa kanyang mga alaala. The nerve of that woman! Pagngangalit ni Nanay Isabel na nakatayo sa likuran nila. Iyan ang singsing ng namayapamong ina Hija, ang singsing na isinangla ni Renato para lang mabili ang pabor ng babaeng yan. Hayaan mo sila, Nanay Isabel, tugon ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat. Hayaan nating isipin nilang hawak nila ang alas hanggang sa ma-realize nilang ang buong deck ng baraha ay sa akin. Bumukas ang pinto ng private lounge at pumasok ang isang tauhan ni Isabel. Sir, Madam, the chairman is ready to receive you. Pero ang sabi niya, isa-isa lang. She wants to talk to Mr. Calderon first. Namutla si Renato habang tumayo. Hinalikan siya ni Selena sa pisngi. Isang halik na tila selyo ng isang kasunduan sa demonyo. Good luck, baby. Make her believe in us. Naglakad si Renato patungo sa silid kung saan naghihintay ang anino ng kanyang nakaraan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang mabagal na martsa patungo sa sariling hatol. Nang pumasok siya sa silid, madilim ang paligid maliban sa isang lampara sa ibabaw ng malaking mesa. Ang chairman ay nakatalikod, nakaharap sa malaking bintana na nagpapakita ng mga bituin sa kalangitan ng Maynila. Good evening, Madam Chairman, panimula ni Renato. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. I am Renato Calderon of Calderon Real Estate. Thank you for giving me this opportunity. Hindi sumagot ang babae. Ang tanging narinig ni Renato ay ang marahang pag-ikot ng swivel chair. Nang dahan-dahang humarap ang chairman, ang tanging nakita ni Renato ay ang isang pares ng mga matang tila gawa sa ginto at yelo. Ang kalahati ng mukha nito ay natatakpan ng anino, ngunit ang aura nito ay sapat na para mapatigil ang hininga ng lalaki.
Mr. Calderon, ang boses ay mababa, puno ng awtoridad at may pamilyar na tono na nagpatayo ng balahibo sa leeg ni Renato. I heard you have a very interesting proposal and a very precious gift to offer. Yes, madam. Mabilis na sagot ni Renato. Inilapag niya ang velvet box sa mesa. This is a family heirloom, a symbol of my commitment to excellence. I am willing to offer this as a token of our future partnership. Kinuha ng babae ang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, ang brilyante ay kumislap, tila sumisigaw ng katarungan. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid, isang katahimikang tila bumibigti sa leeg ni Renato. Commitment to excellence? Tanong ng babae, may halong pangungutya sa kanyang tono. O commitment to betrayal? Napatigil si Renato. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Po, I don't understand. Dahan-dahang inilapit ng babae ang kanyang muka sa liwanag ng lampara. Ang mga mata ni Renato ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat alaala ng ulan, ng putik, at ng babaeng itinulak niya palabas ng kanyang buhay ay bumalik, nang parang isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Isabel? Ang bulong ni Renato ay tila galing sa isang taong nalulunod. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ay hindi ngumiti. Hindi ito umiyak. Sa halip, kinuha niya ang singsing at binitawan ito sa loob ng isang basong puno ng itim na kape na nasa mesa. Ang marahang tunog ng paghulog ng singsing sa madilim na likido ay tila hudyat ng pagwawakas ng huling pag-asa ni Renato. Ang pangalang iyon ay iniwan ko na sa ulan, Renato. Sabi ni Aurelia, ang kanyang tinig ay mas malamig pa sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang halaga ng bawat kasinungalingang ibinenta mo sa akin. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang dalawa, habang ang anino ng nakaraan ay tila isang higanting alaala na patuloy na nakamasid sa kanila. Paano mo babayaran ang isang utang na hindi pera ang kailangan, kundi ang bawat piraso ng iyong dangal na matagal mo nang ibinenta? Ang kasakiman ay parang isang malalim na balon. Kahit gaano mo karaming ginto ang itapon sa loob, kailanman ay hindi ito mapupuno, hanggang sa ikaw na mismo ang mahulog sa sarili mong hukay. Nanatiling nakatitig si Renato sa baso ng kape kung saan dahan-dahang lumubog ang singsing na brilyante. Ang itim na likido ay tila laso na lumalamon sa tanging pag-asa niyang natitira. Ang silid ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa marahang pag-ikot ng bolpen sa pagitan ng mga daliri ni Aurelia. Ang babaeng hanggang ngayon ay hindi niya mapaniwalaang ang katuwang niya noon sa hirap. Bakit? Akit? Ang tinig ni Renato ay parang isang gasgas na plaka, puno ng pagkalito at pangangatog. Paano? Paano nangyaring ikaw ang chairman ng De Luna Aurum? Bakit hindi mo sinabi sa akin noong tayo pa? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Aurelia, ngunit ang tunog nito ay walang bahid ng saya. Sinabi ko sa iyo noon, Renato, na ang lahat ng ginagawa ko ay para sa ating kinabukasan. Pero ang hinanap mo ay hindi kinabukasan, kundi ang mabilis na yaman. Pinili mong maniwala sa mga bulong ng iyong ina at sa mapanlinlang na ganda ni Selena. Hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa De Luna dahil ang kailangan ko lang noon ay ang iyong katapatan. Ngunit maging iyon ay ipinagkait mo. Tumayo si Aurelia at dahan-dahang lumapit sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita palalayasin ng walang dala. Tutulungan ko ang kumpanya mo. Maglalabas ako ng pondo para sa inyong proyekto. Namilog ang mga mata ni Renato. Talaga? Tutulungan mo pa rin ako pagkatapos ng lahat? Humarap si Aurelia sa kanya. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Business is business, Renato. Pero may mga kondisyon. Pipirmahan mo ang kontratang ito kung saan ang lahat ng iyong mga ari-arian,
kabilang ang inyong mansyon, ay magsisilbing kolateral. Kapag nabigo ka sa proyektong ito, mawawala sa inyo ang lahat. Lahat. Sa gitna ng kanyang desperasyon, hindi na nag-isip si Renato. Ang nakita niya lamang ay ang pagkakataong mailigtas ang kanyang kumpanya at ang kanyang reputasyon, kina Selena at sa kanyang ina. Mabilis niyang kinuha ang ballpen at pinirmahan ang dokumentong magbubukas ng kanyang sariling pagbagsak nang hindi man lang binabasa ang maliliit na letra sa ilalim ng kontrata. Habang nagaganap ang lahat sa loob ng opisina, unti-unting kumukupas ang sikat ng araw sa labas ng isang kilalang jewelry boutique sa Makati. Tila hudyat ng pagpasok ng mas madilim na kabanata. Pumasok si Doña Milagros sa loob ng tindahan. Ang kanyang tindig ay tila ba siya pa rin ang pinakamayamang babae sa bansa. Kahit na ang kanyang designer bag ay puno na ng mga unpaid utility bills. Gusto kong ibenta ang kwintas na ito, sabi ni Doña Milagros sa sales agent, sabay labas ng isang kwintas na ginto na may malaking ruby. Ito ay isang family heirloom ng mga Calderon. Siguraduhin ninyong tama ang halagang ibibigay ninyo. Ang sales agent, na lihim na nakatanggap ng instruksyon mula kay Aurelia, ay dinala ang kwintas sa loob ng isang silid para suriin. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito kasama ang manager ng tindahan. "Ma'am, pasensya na po. Pero hindi po namin pwedeng bilhin ang kwintas na ito," paliwanag ng manager sa isang tonong puno ng pekeng paggalang. "At bakit hindi? Alam niyo ba kung magkano ang halaga niyan?" Bulyaw ni Milagros, ang kanyang boses ay nagsimulang umani ng atensyon mula sa ibang mamimili. "Ma'am, ang ginto ay huwad. Ang ruby ay gawa lamang sa simpleng salamin," malamig na tugon ng manager. "Ito po ay isang pekeng piraso. At kung hindi ako nagkakamali, ang orihinal na kwintas na ito ay matagal nang naibenta sa isang subasta 3 taon na ang nakalilipas." Namutla si Doña Milagros. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa kahihiyan. Naalala niya kung paano niya pinalitan ang mga tunay na alahas ni Isabel ng mga peke noon para lamang may maibenta siya ng palihim upang tustusan ang kanyang pagsusugal. Akala niya ay hindi iyon mapapansin ng sinuman. "Hindi maaari. Pinagbibintangan niyo ba ako?" Sigaw ni Milagros, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating na awtoridad. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng opisina sa loob ng butik ay bumukas. Lumabas si Aurelia, na noon ay katatapos lang makipag-usap sa isang kliyente. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng dating biyenan. Ang golden moment ni Aurelia sa sandaling ito ay ang marahang paghaplos niya sa kanyang sariling hikaw habang tinitingnan ang nanliliit na anyo ni Milagros. Naalala niya kung paano siya nito hiyain sa harap ng maraming tao sa Baguio. Tinatawag siyang magnanakaw at walang silbi. Ngayon, ang tadhana ay bumaliktad. Doña Milagros, ang bati ni Aurelia, ay tila isang malamig na simoy ng hangin. Anong ginagawa ng isang kagalang-galang na babaeng tulad niyo sa isang tindahang pangmasa lang para sa inyo? "Isabel?" Bulong ni Milagros, ang kanyang tuhod ay tila malapit ng bumigay. Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo?" Hindi sumagot si Aurelia. Sa halip, kinuha niya ang pekeng kwintas mula sa counter at tiningnan ito nang may pangungutya. Ang huwad na alahas, kahit anong kislap, ay mananatiling walang halaga, gaya ng mga salitang binitawan niyo sa akin noon. Binitawan ni Aurelia ang kwintas sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng huwad na ginto sa marmol ay tila ang tunog ng tuluyang pagguho ng dignidad ni Doña Milagros. "Palabasin ang babaeng ito," utos ni Aurelia sa mga security guard. "Ayaw kong madunggisan ng aking tindahan ng mga taong nabubuhay sa kasinungalingan." Habang kinaladkad ng mga guard si Milagros palabas, naiwan si Aurelia na nakatitig sa kanyang sarili sa malaking salamin ng butik. Ang tagumpay ay lasang matamis, ngunit may kasama itong pait.
na tila hindi na mawawala sa kanyang lalamunan. Samantala, sa isang madilim na sulok ng isang bar, seryosong nakikipag-usap si Selena sa isang lalaki. Nakuha na ni Renato ang pondo. Sa oras na mailipat ang pera sa account ng kumpanya, sisiguraduhin nating hindi na ito makakabalik sa De Lunao room. Pagkatapos nito, Renato is useless to me. Isang katanungan ang lumutang sa gitna ng usok at ingay ng bar. Isang katanungang magiging mitya ng susunod na trahedya. Sino ang tunay na may-ari ng bitag? At sino ang biktima na kusang lumalakad patungo sa sarili niyang kapahamakan? Ang pinakamahirap na pasanin sa mundo ay hindi ang bigat ng utang na kailangang bayaran, kundi ang bigat ng mga alaala ng isang pusong tapat mong sinugatan na ngayon ay hindi mo na muling mahahawakan. Gabi na ngunit hindi mapakali si Renato sa loob ng kanyang madilim na silid-aklatan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng kanyang mesa kung saan nakakalat ang mga dokumento ng bagong proyekto. Sa kabila ng pondong nakuha niya mula sa De Lunao room, may isang kakaibang pakiramdam ng kawalan na tila lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa paghahanap niya ng isang lumang folder sa pinakaibabang drawer ng kanyang mesa, isang maliit at kupas na kwaderno ang nalaglag sa sahig. Ang pabalat nito ay gawa sa telang koton na may burdang maliliit na bulaklak, isang burdang pamilyar sa kanya. Dahan-dahan niya itong pinulot at ang amoy ng tuyong sampagwita ay tila sumabog sa kanyang paligid. Dala ang mga alaalang pilit niyang ibinaon sa limot. Binuklat ni Renato ang unang pahina. Naroon ang sulat kamay ni Isabel. Maayos at puno ng pag-iingat. Hindi ito tala-arawan ng mga hinanakit, kundi isang listahan ng mga paalala para sa kanya. Para sa ulcer ni Renato, huwag hayaang lumampas ang 8:00 nang hindi nag-aalmusal. Pakuluan ng luya kapag sumasakit ang sikmura. Iwasan ang sobrang kape sa gabi. Sa bawat pahinang nililipat niya, tila isang punya lang tumutusok sa kanyang dibdib. Nakasulat doon ang mga paborito niyang pagkain, ang mga petsa ng kanyang mga mahahalagang meeting noong nagsisimula pa lamang siya, at maging ang sukat ng kanyang mga sapatos at barong. Ang kwadernong yon ay ang mapa ng kanyang buhay na binuo ni Isabel nang may buong pagmamahal, habang siya naman ay abala sa pagbuo ng mga plano kung paano ito tatalikuran. Ang golden moment ni Renato sa sandaling ito ay ang marahang paghaplos ng kanyang mga daliri sa mga salitang isinulat ni Isabel. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siyang pagod at bigo at palaging may mainit na tsa at nakahandang ngiti si Isabel sa pintuan. Walang mga tanong, walang mga hiling, kundi ang katiyakan lamang na siya ay ligtas at busog. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang malakas na yabag ng takong ni Selena. Pumasok ang babae na tila isang bagyong handang manira ng katahimikan. Renato, bakit hindi mo pa binabayaran ang reservation fee para sa diamond necklace na gusto ko? Ang boses ni Selena ay matinis, puno ng pag-atas at walang bakas ng pag-aalala sa pagod ng lalaki. Sabi mo, kapag nakuha mo na ang pondo mula sa De Luna, ako ang priority mo. Are you hiding something from me? Tumingin si Renato kay Selena. Sa ilalim ng makapal na makeup at mamahaling suot nito, nakita niya ang isang anyong tila isang estranghero. Selena, ang kumpanya ay nasa bingit pa rin ng panganib. Ang perang yon ay para sa proyekto, hindi para sa mga alahas mo. Oh please, huwag kang magmalinis, Renato. Pangungutya ni Selena habang lumalapit sa mesa. Inalis mo si Isabel dahil sabi mo ay gusto mo ng buhay na marangya. Ngayong nandito na tayo, magtitipid ka? You're becoming boring, just like your ex-wife. Huwag mong idamay si Isabel dito. Ang boses ni Renato ay mababa, ngunit puno ng babala. Bakit? Nasasaktan ka ba? Tumawa si Selena, isang tawang puno ng lason. Don't tell me nagsisisi ka na. Too late, Renato.
You threw her out like trash, remember? At ngayon, ako ang kailangan mong pagsilbihan. Hindi sumagot si Renato. Nanatili siyang nakatitig sa kwadernong hawak niya. Tila ito ang kanyang tanging proteksyon laban sa kalupitan ni Selena. Matapos ang ilang sandali ng pakikipagtalo, padabog na lumabas si Selena ng silid. Iniwan si Renato sa gitna ng katahimikan at ng kanyang sariling pagsisisi. Dahil sa sobrang pagod at bigat ng kalooban, nakatulog si Renato sa kanyang upuan. Ang kanyang panaginip ay dinala siya pabalik sa Baguio, sa gitna ng makapal na hamog at amoy ng mga pine trees. Naroon si Isabel, suot ang kanyang simpleng puting blusa, nakatalikod habang nagdidilig ng mga halaman. Ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa kanyang balat na nagbibigay sa kanya ng isang anyong, tila isang anghel. Isabel, ang bulong ni Renato sa loob ng kanyang panaginip, ay puno ng pagnanais at hapis. Isabel, pakiusap, lumingon ka. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ngunit sa halip na ang nangiting nakasanayan niya, ang nakita ni Renato ay ang mukha ni Isabel noong gabi ng ulan, basang-basa, puno ng luha, at may mga matang tila nagsasabing hindi na siya muling babalik. Renato, ang boses ni Isabel sa panaginip ay tila isang malamig na hangin. Ang gintong itinapon mo ay hindi na muling kikinang para sa'yo. Sa gitna ng kanyang pagtulog, nagsimulang gumalaw ng marahas ang mga mata ni Renato. Isabel, patawad. Isabel. Ang kanyang boses ay naging malakas, isang pagsusumamo na bumasag sa katahimikan ng silid-tulugan, kung saan pala siya inilipat ni Selena nang mahimbing na siyang nakatulog. Nagising si Renato dahil sa isang marahas na yugyog sa kanyang balikat. Pagdilat niya, ang mukha ni Selena na puno ng galit ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata ng babae ay nanlilisik at ang kanyang hininga ay mabilis sa sobrang pagkabigla at selos. Who is she to you now, Renato? Ang boses ni Selena ay tila isang kidlat sa gitna ng gabi. Pati sa pagtulog mo, ang pangalan ng babaeng iyon ang tinatawag mo? Akala ko ba ay wala na siya? Akala ko ba ay ako na ang mahal mo? Nanatiling tulala si Renato. Ang kanyang puso ay mabilis pa rin ang tibok mula sa panaginip. Ang katanungan ni Selena ay tila isang hatol na wala siyang maisagot. Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, na tila nagbabadya ng isang panibagong bagyong hindi lamang sa kalikasan, kundi sa loob mismo ng kanilang tahanan. Isang katanungan ang naiwan sa pagitan nilang dalawa, habang ang anino ni Isabel ay tila dambuhalang bantay na hindi sila hinahayaang makatakas. Hanggang kailan mo kayang itago ang katotohanan sa iyong puso, kung pati ang iyong panaginip ay nagsisimula ng magtaksil sa iyong mga kasinungalingan? Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito, Renato. Pinili mong maging bulag dahil mas masarap yakapin ang isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang hubad na katotohanan. Ang boses ni Selena ay wala na ang tamis na parang asukal na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Renato. Ngayon, ang boses na ito ay tila isang matalim na itak na pumuputol sa bawat hibla ng kanyang pag-asa. Sa loob ng kanilang marangyang master bedroom, nagkalat ang mga damit at mamahaling kagamitan sa sahig. Bukas ang malaking vault sa dingding. Ang vault kung saan nakatago ang huling pondo mula sa De Luna Aurum. At ito ay wala ng laman, kundi ang malamig na hangin. Napatigil si Renato sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang balita mula sa kanyang accountant. Ang lahat ng pera, ang milyon-milyong pisong dapat ay gagamitin sa proyekto, ay nailipat na sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Selena Rocha at ng isang lalaking hindi niya kilala. Bakit Selena? Ang boses ni Renato ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait at kawalan ng paniniwala. I gave you everything.
I left Isabel for you. I risked my mother's health and our family's reputation para lang maibigay ang lahat ng luho mo. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Selena habang marahas na isinasara ang kanyang maleta. Everything? Renato, you gave me a sinking ship. Akala mo ba ay hindi ko alam na baon ka na sa utang bago pa tayo magkakilala? I was just waiting for the right moment, and that moment came when your stupid ex-wife gave you that investment. Ang boykan ng sandaling ito ay tila isang mabalasik na biro ng tadhana. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay napakatingkad, kabaliktaran ng kadilimang bumabalot sa loob ng silid. Ang golden moment ni Renato ay ang kanyang paglapit sa vanity mirror, kung saan nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang lalaking nawalan ng dangal, nawalan ng yaman, at higit sa lahat, nawalan ng kaluluwa. Naalala niya kung paano niya itinulak si Isabel sa ulan. At ngayon, siya naman ang nakararanas ng isang bagyong walang patak ng tubig, ngunit mas nakakalunod. You are nothing but a gold digger, sigaw ni Renato. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Selena, ngunit mabilis siyang itinulak ng babae. At ikaw naman ay isang talunan. Balik na sigaw ni Selena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at tagumpay. Did you really think I loved you? Minahal ko ang pera mo, Renato, pero ngayong wala na. Bakit pa ako mananatili? Goodbye, Renato. Magpasalamat ka at iniwanan kita ng kahit konting barya para sa pamasahe mo patungo sa iyong pagbagsak. Ang marahas na paghakbang ni Selena patungo sa pinto ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababawi. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pangarap ni Renato. Sa ibaba, ang tunog ng isang mabilis na sasakyang umaalis ay naging huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Hindi pa nakakabawi si Renato sa shock nang marinig niya ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay mula sa sala. Kumaripas siya ng takbo pababa at doon, sa paanan ng malaking hagdanan, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Milagros. Ang matanda ay nakahiga sa sahig, ang kanyang muka ay bahagyang nakangiwi, at ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang buhay na nakatitig sa kisame. Hawak nito ang isang sulat mula sa bangko, ang formal na abiso ng foreclosure ng kanilang mansyon. Ang bawat hininga ni Doña Milagros ay mabigat at puno ng hirap. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo ang pintuan. Mama, Mama, anong nangyari? Sigaw ni Renato habang kinakarga ang kanyang ina. Nanay Isabel, sinong tao rito? Tumawag kayo ng ambulansya. Ngunit wala nang sumagot. Ang mga katulong na ilang buwan na palang hindi nasasahuran ay matagal na ring umalis dala ang kanilang mga gamit. Ang mansyon na dati ay puno ng tawanan at kayabangan ay naging isang malaking libingan ng mga alaala. Sa gitna ng kanyang paghihikahos, narinig ni Renato ang marahang pagkatok sa pintuan. Hindi ito katok ng isang kaibigan, kundi ang katok ng katarungan. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo roon ang mga sheriff kasama ang ilang mga pulis. Mr. Renato Calderon, kami ay may utos mula sa korte na isequester ang lahat ng ari-ariang ito bilang kabayaran sa inyong mga utang sa De Luna Aurum at sa iba pang mga bangko, sabi ng opisyal sa isang tonong walang emosyon. Kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito sa loob ng isang oras. Tumingin si Renato sa kanyang ina na unti-unti nang nawawalan ng malay. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng kanyang tahanan. Ang bawat mamahaling painting, ang mga chandelier na kristal, at ang mga gintong palamuti ay tila mga multong nagtatawanan sa kanya. Ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo sa pamamagitan ng panlilinlang ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin sa harap ng malakas na alon. Napaupo si Renato sa sahig, yakap ang kanyang ina, habang ang mga sheriff ay nagsisimulang maglagay ng mga seal sa kanilang mga gamit.
Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Jezebel noong gabi ng ulan. Ang puso na tanging pag-ibig lamang ang alam ibigay ay siyang pinakamalupit na dinudurog ng tadhana. Ngayon, ang tadhanang iyon ay narito na upang maningil. Ang katanungang naiwan sa gitna ng guhong ito ay hindi na kung paano sila babangon, kundi kung mayroon pa bang natitirang dahilan para mabuhay sa isang mundong ikaw mismo ang sumira. Saan mo itatago ang iyong kahihiyan kung ang tanging lugar na itinuring mong kanlungan ay kinuha na sa iyo ng taong dati, ay tanging dalangin mo lamang ang hinihingi? Minsan, ang katarungan ay hindi dumarating sa anyo ng isang kidlat na naninira, kundi sa anyo ng isang babaeng dati mong inapakan na ngayon ay siya nang tumatayo sa pagitan mo at ng iyong huling hininga. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa larangan ng pananalapi at real estate sa Pilipinas. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito, si Renato Calderon ay mukhang isang ligaw na kaluluwa. Ang kanyang suit, na dati ay simbolo ng kanyang pag-akyat sa kapangyarihan, ay tila malaki na sa kanya dahil sa pangangayayat. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog, at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang hawak ang isang gusot na folder. Naparito siya para sa National Gold Standard Housing Project bidding. Ang huling pinto na maaari niyang katukin, ang kanyang ina ay nasa isang pampublikong ward, nakikipaglaban sa stroke, at ang bawat gamot ay nangangailangan ng perang wala na siya. Ang tanging pag-asa niya ay ang makuha ang awa ng chairman ng De Luna Aurum, ang babaeng nakilala niya sa dilim, ngunit hindi pa rin niya lubos na matanggap kung sino talaga. Nabalik lamang ang diwa ni Renato nang marinig niya ang bulong-bulungan ng karamihan. Ang malaking pintuan ng ballroom ay bumukas at ang lahat ay tumayo. Pumasok ang isang delegasyon at sa gitna nito ay isang babaeng tila nagdadala ng sarili niyang liwanag. Suot ni Aurelia ang isang dambuhalang puting terno na may burdang ginto. Isang disenyo na kung titingnang maigi ay hawig sa mga disenyong ginagawa ni Isabel sa Baguio, ngunit mas magarbo at mas matapang. Ang golden moment ni Aurelia sa gabing ito ay ang paraan ng kanyang paglakad, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa pulang alpombra ay tila isang martsa ng tagumpay. Hindi siya tumitingin sa kaliwa o kanan, ngunit alam niya kung nasaan si Renato. Ramdam niya ang titig ng lalaking dating nagmamay-ari ng kanyang puso. Isang titig na puno ng pagsusumamo at takot. Nang magsimula ang programa, isa-isang tinawag ang mga bidders. Nang dumating ang pagkakataon ni Renato, tumayo siya ng may panginginig. Madam Chairman, ang boses niya ay nanginginig. Halos hindi marinig sa buong ballroom. Ang Calderon Real Estate ay humihingi ng inyong konsiderasyon. Alam ko ang aming mga naging pagkakamali. Pero ang proyektong ito ang magiging pambayad namin sa lahat ng utang namin sa inyo. Tumayo si Aurelia mula sa kanyang upuan sa entablado. Dahan-dahan siyang lumapit sa podium at ang lahat ng kamera ay nakatuon sa kanya. Hinubad niya ang kanyang suot na itim na salamin at sa ilalim ng malakas na liwanag ng mga spotlight, ang kanyang mga mata ay kumislap na tila mga brilyanteng dumaan sa pinakamatinding apoy. Mr. Calderon, ang boses ni Aurelia ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang De Luna Aurum ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga pangakong napako na. Ang kumpanyang kinakatawan mo ay hindi lamang bagsak sa pera, kundi bagsak din sa integridad. Paano ko ipagkakatiwala ang mga tahanan ng libu-libong Pilipino sa isang lalaking hindi man lang kayang protektahan ang dangal ng sarili niyang asawa? Ang bulong-bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ugong. Ang mga tao ay nagsimulang magtinginan. Namutla si Renato, ang kanyang tuhod ay tila malapit ng bumigay sa harap ng lahat. Madam, please. Business ito,
Huwag nating ihalo ang personal na bagay. Bulong ni Renato na umaasang hindi maririnig ng iba. Business? Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Aurelia. Ang pakikipag-ugnayan mo kay Selena Rocha gamit ang pondo ng De Luna ay business? Ang pag-iwan mo sa iyong asawa sa gitna ng bagyo para sa isang ambisyosang babae sa ay business? No, Renato. That is betrayal. At sa mundo ng De Luna, ang pagtataksil ay may katapat na kabayaran. Dito na inilabas ni Aurelia ang huling dokumento. Ipinapaalam ko sa lahat na ang Calderon Real Estate ay formal nang idinedeklarang insolvent. Ang lahat ng inyong assets ay nasa ilalim na ng De Luna Aurum. At ang lalaking ito, itinuro niya si Renato, ay wala ng karapatang kumatawan sa anumang transaksyong may kinalaman sa proyektong ito. Ang bawat salita ni Aurelia ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni Renato. Ang kahihiyang nadarama ng lalaki ay mas matindi pa sa anumang hirap na dinanas niya. Sa harap ng kanyang mga kasamahan, sa harap ng buong bansa, siya ay hinubaran ng kanyang maskara. Matapos ang programa, habang ang mga tao ay nag-aalisan, naiwan si Renato na nakaupo sa sahig ng ballroom. Ang kanyang mga dokumento ay nakakalat sa paligid. Lumapit si Aurelia sa kanya. Ang anino nito ay tumakip sa kinalulugmukha ni Renato. Bakit Isabel? Tanong ni Renato. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Bakit kailangan mong gawin ito sa harap ng lahat? Hindi mo ba ako minahal kahit konti? Tumitig si Aurelia sa kanya at sa isang sandali, nakita ni Renato ang dating Isabel, ang babaeng may pusong ginto. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko, Renato. Pero ang lalaking minahal ko ay namatay na kasabay ng aking tiwala. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang katarungang ikaw mismo ang humiling noong gabing itinapon mo ako sa putikan. Tumalikod si Aurelia, ang kanyang mahabang terno ay marahang sumasayad sa sahig na tila isang huling pamamaalam. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay unt-unting nawala na nag-iiwan kay Renato sa gitna ng malamig at bakanting ballroom. Isang katanungan ang naiwan sa puso ni Renato habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga chandelier na isa-isang pinapatay. Paano mo titingnan ang liwanag ng araw kung ang bawat sinag nito ay nagpapaalala sa iyo ng bawat kadilimang itinanim mo sa puso ng taong wala namang ibang ginawa kundi ang mahalin ka? Patawarin mo ako, Isabel. Nagkamali ako. Aaminin ko ang lahat ng aking kasalanan, pero pakiusap. Ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw lang ang tanging makakasagip sa amin. Ang pagsusumamong yon ni Renato ay tila isang malat na himig sa gitna ng marangyang lobby ng De Luna Aurum. Nakaluhod siya sa malamig na sahig na gawa sa Italianong marmol. Ang kanyang mga palad ay nakadaop, habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang maruming mukha. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang tikas at kayabangan ay isa na ngayong basang sisiw na nanginginig sa takot at pagsisisi. Nabalik lamang ang diwa ni Aurelia nang maramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Tumingin siya sa ibaba. Sa kinalulugmukan ng lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang sansinukob. Ang bawat patak ng luha ni Renato ay tila isang maliliit na kristal na bumabasag sa katahimikan ng paligid. Ngunit sa halip na awa, ang naramdaman ni Aurelia ay ang hapdi ng libu-libong sugat na pilit niyang pinaghilom sa loob ng mahabang panahon. Love? Mahal mo ako, Renato? Ang boses ni Aurelia ay tila isang marahang hanging umiihip sa isang libingan, malamig at walang buhay. Anong klaseng pag-ibig ang kayang tumingin sa mga mata ng kanyang asawa habang pinaplano ang pagwasak sa kanyang dangal? Anong klaseng pag-ibig ang kayang magtapon sa isang tao sa ulan na parang isang basurang wala ng silbi? Desperado lang ako noon, Isabel. Hindi ko alam ang ginagawa ko dahil sa pressure ni Mama at sa gulo ng kumpanya. Giit ni Renato. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng damit ni Aurelia
Ngunit mabilis na humakbang paatras ang babae. I was manipulated by Selena. She led me to believe na ikaw ang malas sa buhay ko. Pero ngayon, realize ko na ikaw pala ang aking swerte, ang aking tanging kayamanan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aurelia, isang tawang umalingaw-ngaw sa matataas na kisamin ng labi. Ang golden moment ng sandaling ito ay ang kanyang pagdukot sa isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Ito ang instrumentong magtatapos sa lahat ng kasinungalingan ni Renato. Manipulated? Realistic tayo, Renato. You weren't a victim. You were a willing participant. Sabi ni Aurelia bago pinindot ang play button. Ang boses ni Renato at Selena mula sa isang nakaraang pag-uusap, isang taon bago ang kanilang hiwalayan, ay pumuno sa silid. Doon, naririnig ang malutong na tawa ni Renato habang pinag-uusapan nila kung paano nila unting uubuusin ang mga lihim na ipon ni Isabel para sa kanilang future nest egg. Naririnig ang boses ni Renato na tinatawag si Isabel na isang boring na probinsyana na madaling utuin. Ang bawat salita mula sa recording ay tila isang sampal sa mukha ni Renato. Unti-unting nawala ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malalim na kahihiyan na tila lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang pagkakaluhod ay lalong naging mababa. Ang kanyang noo ay sumayad na sa malamig na marmol. You betrayed me long before the crisis, Renato. Bulong ni Aurelia. Ang boses niya ay puno ng isang pagod na katarungan. You didn't choose to leave me because of poverty. You chose to destroy me because you thought I was too weak to fight back. You thought my silence was stupidity, not knowing it was my ultimate sacrifice for a love that never existed. Dahan-dahang binuksan ni Aurelia ang kanyang itim na leather clutch at inilabas ang isang asul na folder. Inihagis niya ito sa harap ni Renato. Ang tunog ng papel na tumama sa sahig ay tila tunog ng isang saradong kabanata. Iyan ang foreclosure notice ng inyong mansyon. Binili ko na ang lahat ng utang nyo sa bangko. Mula sa sandaling ito, ang bahay na tinawag ninyong tahanan, ang bahay kung saan nyo ako hiniya at itinapon, ay pagmamay-ari na ng De Luna Aurum. Pahayag ni Aurelia. Mayroon kayong 24 na oras para ilabas ang iyong ina sa ospital at hanapan siya ng matitirhan. Hindi ko kayo idedemanda sa panloloko sa kumpanya ko. Pero kukunin ko ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa inyo ng inyong pekeng kapangyarihan. Isabel, please. Si Mama, may sakit siya. Saan kami pupunta? Hikbi ni Renato. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng gabi. That is no longer my burden to carry, Renato. Tugon ni Aurelia habang inaayos ang kanyang balabal. Nagawa ko na ang aking bahagi. I stayed with you when you were nothing. I loved you even when you didn't deserve it. My debt to your family is paid in full by the tears I shed in the rain. Ngayon, ang utang mo naman sa katarungan ang dapat mong harapin. Tumalikod si Aurelia at nagsimulang maglakad patungo sa naghihintay na elevator. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila isang ritmo ng paglaya. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang uunti-unting paggaan ng kanyang dibdib, ang pagkawala ng mga tinik na matagal na bumaon sa kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig niya ang huling sigaw ni Renato bago sumara ang pinto ng elevator. Isabel, patawarin mo ako. Isabel! Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang sarili niyang echo sa loob ng bakanteng lobby. Si Aurelia ay nakatayo sa loob ng elevator. Tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa makintab na dingding. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Nang makarating siya sa kanyang opisina sa itaas, natagpuan niya si Don Mateo na nakatingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog na nagbibigay ng kulay kahel at lila
sa kalangitan ng Makati. Is it done? Tanong ni Don Mateo nang hindi lumingon. Opo, tito. Sagot ni Aurelia. Ang kanyang boses ay matatag. He is exactly where he deserves to be, in the middle of the mess he created. And your heart, Aurelia? Is it still beating for the man he used to be? Napatigil si Aurelia. Marahan niyang hinaplos ang bahagi ng kanyang leeg, kung saan naroon ang maliit na marka mula sa gabing siya'y nadulas sa putikan habang pinapaalis siya ni Renato. Ang pusong yon ay iniwan ko na sa Baguio. Tito, sagot niya, malamig ngunit malinaw ang tinig. Ang pusong tumitibok ngayon, para na lang sa sarili ko. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang mensaheng pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Selena Rocha na may kasamang isang lalaking may tattoo sa leeg na may caption na, "Hindi pa tapos ang laro, Madam Chairman. Ang kinuha mo sa akin ay babawiin ko ng may kasamang dugo." Ang katanungang naiwan sa isipan ni Aurelia habang pinagmamasdan ang nagdidilim na lungsod ay hindi na tungkol kay Renato. Paano mo tatapusin ang isang digmaan kung ang kaaway ay handang sunugin ang buong mundo para lamang hindi matalo, at sino ang susunod na itatumbas mo sa isang buhay na punong-puno na ng sakripisyo? May mga sugat na kahit anong pilit mong takpan ng ginto at hiyas, muli at muling sasariwa kapag humihip ang hanging nagpapaalala sa iyo kung saan ka unang nadurog. Bumalik si Isabel sa Baguio hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Ang hamog sa Session Road ay tila mas makapal kaysa sa nakasanayan niya. Bumabalot sa bawat puno ng pino na tila mga puting kumot. Ang amoy ng basang lupa at sariwang pino ay humahalo sa malamig na hanging humahaplos sa kanyang maikling buhok. Narito siya sa harap ng maliliit na siyong tukong na dating naging kanlungan ng kanyang mga pangarap. Ang lugar kung saan siya unang nangarap ng isang payak na buhay kasama si Renato. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mga tuyong dahon na nayapakan sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang naroon. Ang mabigat at mabilis na paghinga, ang amoy ng alak na pilit itinago ng mint, at ang aura ng isang taong nawalan ng lahat. Ito ay si Renato. Isabel. Ang boses ng lalaki ay tila isang basag na plaka, nanginginig sa lamig at sa matinding pagsisisi. Alam kong wala na akong karapatang magpakita sa iyo, pero hindi ako makakatulog nang hindi mo naririnig ang totoo. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong kinamumuhian mo ako. Dahan-dahang humarap si Isabel. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakita niya ang isang Renato na tila pinatanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang suit ay gusot, at wala na ang dating kislap ng kayabangan na nagpabulag sa kanya noon. Ang golden moment ni Isabel sa sandaling ito ay ang marahang paghaplos niya sa luma at kalawanging trangka ng pinto ng kanyang suong. Napansin niya ang isang maliit na sapot ng gagamba na pilit kumakapit sa kabila ng malakas na hangin. Gaya ng sapot na yon, ang kanyang nakaraan ay pilit pa ring kumakapit sa kanyang puso. Gaano man niya ito gustong itaboy. Renato, ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay para gumaan ang pakiramdam ng nagkasala. Ang boses ni Isabel ay mahinahon ngunit may talim ng katotohanan. Ibinibigay ito para lumaya ang biktima at matagal na kitang pinatawad, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa aking puso. Kung gayon, maaari ba tayong magsimulang muli? May bahid ng pag-asang tanong ni Renato, humakbang siya ng isa, tila nagbabakas sakali. Kahit bilang magkaibigan lang, I'll work for you, Isabel. I'll do anything just to be near you again. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Isabel. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, ang simpleng singsing na pilak na siya mismo ang nagpanday
noong unang taon ng kanilang pagsasama. Ang singsing na ito ang tanging alaala ng isang pag-ibig na akala niya ay kasing tibay ng bundok. Tingnan mo ang singsing na ito, Renato, sabi ni Isabel habang itinatapat ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ito ay gawa sa pilak, malambot at madaling mahulma. Pero kapag hinayaan mo itong mabulok sa putik, nawawala ang kislap nito. Ang pag-ibig natin ay parang pilak na ito. Ibinaon mo sa putik ng iyong kasakiman hanggang sa hindi na ito makilala. Walang babala. Binitawan ni Isabel ang singsing sa harap ni Renato. Ang marahang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila tunog ng isang huling pagputol sa kanilang ugnayan. Ang singsing ay gumulong at tuluyang nawala sa dilim ng malalim na bangin sa gilid ng kalsada. Ang nakaraan ay hindi na muling mababalikan, Renato. At ang babaeng minahal mo noon ay wala na. Ipinanganak ang isang Aurelia de Luna mula sa mga abo ng iyong pagtataksil. Pagpapatuloy ni Isabel, ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang alaala. Napaluhod si Renato. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa malamig na lupa. Ang kanyang mga hikbi ay humalo sa tunog ng hangin, isang tunog ng isang taong huli na ang lahat. Isabel, please, wag mo akong iwan sa dilim. Tinalikuran siya ni Isabel at nagsimulang maglakad palayo, patungo sa naghihintay na sasakyan ni Don Mateo. Ngunit bago pa siya makasakay, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa paligid. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng isang mabilis na sasakyang pababa. Mula sa kurbada ng bundok, ang mga ilaw nito ay nakatutok ng direkta sa kinaroroonan ni Isabel at Renato. Nabalik ang diwa ni Isabel nang marinig ang marahas na pagpreno ng sasakyan. Isang babae ang lumabas, si Selena Rocha. Ngunit wala na rito ang kanyang karangyaan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. At sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang bagay na nagpakaba sa lahat. Akala niyo ba ay matatapos ang lahat ng ganito lang? Sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay tila isang baliw na humihiyaw. Sa gitna ng gabi, sinira mo ang buhay ko, Isabel. Kinuha mo ang pera ko. Kinuha mo ang dangal ko. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang sumagi sa isipan ni Isabel habang pinagmamasdan ang nanlilisik na mga mata ni Selena. Paano mo tatakasan ang isang apoy na ikaw mismo ang hindi nagsindi? At sapat na ba ang kapatawaran para itigil ang isang dilubyong dala ng isang pusong puno ng lason? Ang huling narinig ni Isabel ay ang marahas na paghakbang ni Selena papalapit sa kanila, habang ang sikat ng ilaw mula sa sasakyan ay tila isang dambuhalang mata na nakatitig sa kanilang tadhana. Paco. Ang huling kabanata ng isang masakit na kwento ay hindi laging isinusulat sa tinta ng paghihiganti. Kung minsan, ito ay isinusulat sa luha ng pagtanggap at sa liwanag ng isang bagong umaga na hindi na naghahanap ng anino ng nakaraan. Sa gitna ng madilim na kalsada ng Baguio, ang galit ni Selena ay tila isang apoy na gustong lumamon sa lahat ng bagay na madaanan nito. Hawak niya ang isang bote ng asido. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa puot na matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat hakbang niya papalapit kay Isabel ay puno ng bigat. Tila ba ang bawat segundo ay isang sumpa na nais niyang bitawan. Sinira mo ako, Isabel. Ang hiyaw ni Selena, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na wala ng matakbuhan. Dahil sa'yo naging kriminal ako sa mata ng lahat. Dahil sa'yo, wala na akong matuluyan. Nabalik lamang ang diwa ni Isabel nang maramdaman niya ang isang marahas na pagtulak sa kanya patungo sa gilid. Hindi ito ang tulak ng isang kaaway, kundi ang proteksyon ng isang taong nahanap ang kanyang huling piraso ng dangal sa gitna ng kanyang pagkawasak.
si Renato. Humadlang ang lalaki sa pagitan ni na Isabel at Selena. Ang kanyang likuran ay naging isang pader na sumalo sa panganib na dapat ay para sa kanyang dating asawa. Ang boykan ng sandaling ito ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan nang mabitawan ni Selena ang bote sa semento. Ang marang pagbasag ng salamin at ang usok na nagmula sa likidong tumapon ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kaguluhan. Hindi natamaan si Renato, ngunit ang kanyang pagkilos ay naging sapat na para mapatigil ang mundo ni Selena. Ang golden moment ni Isabel sa sandaling ito ay ang kanyang dahan-dahang paglapit kay Renato. Hindi para yakapin ito o bumalik sa kanyang piling, kundi para hawakan ang kanyang balikat bilang tanda ng pasasalamat sa huling pagkakataon. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal at doon ay nakita niya ang isang taong tanggap na ang kanyang kapalaran. Ang init ng kanyang palad sa balikat ni Renato ay tila isang basbas ng kapayapaan, isang huling paalam sa lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Dumating ang mga tauhan ni Don Mateo kasama ang mga awtoridad. Ang marahang paglalapat ng mga posas sa mga kamay ni Selena ay hindi na nagdulot ng ingay, kundi isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan mula sa lahat. Habang kinaladkad si Selena palayo, ang kanyang mga mata ay nawalan na ng kislap ng galit. Napalitan ito ng isang tulalang kawalan. Humarap si Renato kay Isabel sa huling pagkakataon. Ang hamog ng bagyo ay tila bumabalot sa kanilang dalawa na nagbibigay ng isang anyong tila. Sila ay nasa loob ng isang lumang litrato na unti-unti nang kumukupas. Tapos na ang lahat, Isabel. Ang bulong ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan sa gitna ng hapis. Dadalhin ko si Mama sa probinsya ng aking ama. Doon, sisimulan ko ang buhay na dapat ay ibinigay ko sa iyo noon. Isang buhay na simple, tapat, at walang kasinungalingan. Hindi na ako aasa na babalik ka dahil alam kong mas maliwanag ang mundo mo nang wala ako. Tumango si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paglaya. Salamat, Renato. Salamat sa pagpili mong gawin ang tama sa huling sandali. Mag-iingat kayo ni Mama. Napanood ni Isabel ang unti-unting paglayo ni Renato hanggang sa lamunin na siya ng kadiliman at hamog. Sa bawat hakbang ng lalaki, nararamdaman ni Isabel ang pagkakalas ng huling kadena sa kanyang puso. Lumipas ang ilang buwan. Ang sikat ng araw sa Baguio ay tila mas masaya habang tumatama sa mga bintana ng bagong bukas na De Luna Craft and Healing Center. Hindi lamang ito isang hongtukong. Ito ay naging kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at bauhan sa kanilang mga tahanan. Sa loob ng sentro, nakaupo si Isabel sa kanyang paboritong silya sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagbuo ng isang kwintas na gawa sa tanso at mga lokal na bato. Isang sining na hindi kailangan ng ginto para maging mahalaga. Ang bawat detalye ng kanyang gawa ay tila isang kwento ng muling pagkabuhay. Pumasok si Nanay Isabel, dala ang isang mainit na tasa ng tsa. Ang matanda ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakikita ang kapayapaan sa mukha ni Isabel. Hija, may mga bisitang dumating. Sila ang mga bagong iskolar na gustong matutong magpanday ng sarili nilang kinabukasan. Tumayo si Isabel. Ang kanyang terno ay marahang sumasayad sa kahoy na sahig. Tumingin siya sa malaking salamin sa pader. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi na kailangan ang maskara ng tagumpay o ang korona ng yaman. Ang babaeng nakatayo roon ay si Isabel, isang artesano, isang leader at higit sa lahat, isang taong natutong mahalin ang kanyang sarili sa kabila ng lahat ng pilat. Handa na ako, Nanay Isabel, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na awitin. Handa na akong ituro sa kanila na ang pinakamahalagang alahas na maaari nilang isuot
ay ang kanilang sariling dignidad. Sa labas, ang mga pine trees ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kalangitan ay malinaw at ang bawat sinag ng araw ay tila isang yakap mula sa langit. Ang kwento ni Isabel ay hindi nagtapos sa isang magarbong kasalan o sa pagbabalik ng isang nawalang pag-ibig. Nagtapos ito sa isang tahimik na ngiti sa harap ng isang bagong umaga kung saan ang ginto ay hindi na kailangang dumaan sa apoy dahil ito mismo ang nagbibigay ng liwanag sa mundo. Isang huling katanungan ang naiwan sa puso ng bawat nakarinig ng kanyang kwento. Isang katanungang magsisilbing gabay sa lahat ng naglalakad sa dilim. Kapag natutunan mo ng pulutin ang bawat piraso ng iyong basag na pagkatao at gawin itong isang obra maestra, kailangan mo pa ba ang pagkilala ng mundong minsan ay hindi naniwala sa iyong ningning? Si Isabel Aurelia de Luna ay hindi na lamang isang pangalan. Siya ay naging isang simbolo ng pag-asa. Ang gintong nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng hamog. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng bagyo, kundi sa pagtuklas sa sarili mong lakas. Habang nakatayo sa gitna ng hangin, dala ang isang pusong marunong magpatawad, ngunit hindi na muling magpaalipin. Lumipas ang 3 taon na tila isang mabilis na agos ng ilog sa kabundukan ng Baguio. Sa isang malawak na beranda ng mansyon ng mga De Luna, nakatayo si Isabel habang pinagmamasdan ang unti-unting paghawi ng makapal na hamog sa itaas ng mga bundok. Ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa kanyang balat, nagbibigay ng isang ginintuang kislap sa kanyang maikling buhok na ngayon ay hinahayaan na niyang humaba ng bahagya. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat, wala na ang dilim sa kanyang mga mata. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang ilapag ni Nanay Isabel ang isang maliit na tray ng tsaa sa mesa. May kasama itong isang sobrang kulay kape. May selyo mula sa isang malit na bayan sa Laguna. Alam ni Isabel kung kanino galing iyon. Ito ang buwanang sulat na naglalaman ng mga balita mula sa isang buhay na matagal na niyang iniwan, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Ang sulat kamay ni Renato ay hindi na kasing tatag ng dati, ngunit meron itong bagong uri ng katapatan. Isabel, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ang aming munting taniman ng gulay rito sa Laguna ay nagsisimula na ring mamunga. Si Mama ay madalas nang nakaupo sa labas, bagaman hindi na siya muling nakapagsalita ng maayos mula noong stroke. Nakikita ko ang katahimikan sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya ang sikat ng araw. Salamat sa tulong na ipinadala mo para sa kanyang mga gamot. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, pero sapat na sa akin ang alam kong binigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay ng may dangal sa kabila ng lahat. Patawad at salamat muli. Ang golden moment ng huling kabanatang ito ay ang marahang pagtulo ng isang patak ng luha mula sa mga mata ni Isabel. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng ganap na pagtanggap. Tinupi niya ang sulat at inilagay ito sa loob ng isang kahon ng mga alaala. Sa sandaling iyon, nasagot na ang lahat ng katanungang matagal na nagpahirap sa kanyang gabi. Napatawad na ba niya? Oo, pinatawad ni Isabel si Renato. At ang kanyang biyenan, hindi dahil kinalimutan niya ang hapdi, kundi dahil tinanggap niya na ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang paglago. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay nangangahulugan ng pagbitaw sa galit para magkaroon ng puwang ang pagmamahal sa sarili. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang mga kababaihan sa kanyang siyong na masayang nagtatawanan. Habang nagdidisenyo ng mga alahas, alam ni Isabel na naroon ang kanyang tunay na kapayapaan. Ang kanyang buhay ay naging isang daluyan ng pag-asa para sa iba. Hindi na siya nagtatago sa anino ng ibang tao. Siya na ang may-ari ng kanyang sariling tadhana. Anong aral ang naiwan sa puso ng lahat?
Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng gintong kanyang suot, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan sa gitna ng kawalang katarungan. Ang pasasalamat ay isang kayamanang mas mahal pa sa anumang brilyante, at ang pagpapakumbaba ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang kaluluwang mas malaki kaysa sa anumang kasakiman. Madam Aurelia, handa na po ang mga bata para sa inyong pagbisita sa foundation. Ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng paggalang at paghanga. Tumayo si Isabel, kinuha ang kanyang shawl na tewtay. Ang shawl na katulad ng sinira ni Renato noon. Ngunit sa pagkakataong ito ay buo, matatag, at makulay. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila isang maayos na ritmo ng isang matagumpay na paglalakbay. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa salamin ng lobby. Nakita niya ang isang babaeng dumaan sa apoy, nabasa ng ulan, at halos mawala sa dilim. Ngunit narito siya ngayon, nakatayo ng tuwid, nagniningning, at higit sa lahat, malaya. Ang kwento ni Isabel Aurelia de Luna ay hindi nagtatapos sa isang happily ever after ng fairy tale. Nagtatapos ito sa isang matapang na simula muli, ang pagbangon ng isang tunay na reyna. Sa gitna ng hamog ng bagyo, ang ginto ay hindi na kailangan panghanapin dahil ang bawat puso ay may kakayahang maging ginto, basta't alam nitong magmahal, magpatawad, at higit sa lahat, bumangon mula sa sarili nitong guho. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng lumitaw, nilalamon ang huling bakas ng hamog, na nagiiwan ng isang mundong punong-puno ng liwanag at pag-asa.